Itinuturing na sagrado para sa mga magsasaka ng kalamansi sa Barangay Calyos, Peñaranda, Nueva Ecija ang Peñaranda River. Dahil sa ito'y sandigan nila sa irigasyon, pinoprotektahan nila ito sa pagtatangka na gawing quarry sites ng probinsya. Reklamo ni Aling Nora Herbacio, bukod sa perwisyo sa alikabok na sumisira sa kanilang pananim na kalamansi, sinisira rin umano ng mga dambuhalang truck ang kanilang kalsada. Yan yung kalsada. Tapos po yung mga tanim po namin, lalo na kung tag-araw, ang alikabok. Sa kalamansi ho, pagka ho na alikabokan yan, hindi na ho maganda yung magiging bunga. Tapos yung mga dahon maninilaw. Ayaw ho talaga namin dito, kahit ho yung mga kahangga ho namin dito. Ayaw na ho nila magpadaan. Pero kasi ho dati dito, yung mga nagdadang ibang mga truck, bumabayad ho talaga sila rito, right of way. Kasi nga ho, hindi ho rehistrado itong private ho ito. Sinubukan na rin umanong kumprontahin ng mga magsasaka ang mga haulers at truckers kung saan dinadala ang mga nahahakot sa kanilang ilog. Sagot umano ng mga ito, pinantatambak lamang ito sa kalsada. Pantabak daw sa kalsada, sa mga lubak-lubak. Pero yung iba ho, hindi na ho pantambak sa kalsada. Mayaman sa mineral ang ilog ng Peñaranda, ngunit kapansin-pansin na madalang na lamang ang mga bato na nagsisilbing breakwater o pananggalang tuwing malakas ang agos mula sa upstream ng lalawigan. Makikita sa aerial shot na bakas sa ilog ang quarry operations na napaghahalatang patuloy ang paghahakot ng yamang mineral dito. Sa paghahanap ng kasagutan sa reklamo ng mga magsasaka, napag-alaman namin na hindi lamang sila ang tutol sa hakbang ng pamahalang probinsya ng Nueva Ecija sa pagsasagawa ng di umano'y quarry operation sa lugar. Batay sa Municipal Ordinance No. 3 ng Peñaranda, pinagbabawal ang pagmimina at quarry operation sa kanilang bayan. Ayon sa Municipal Administrator ng Peñaranda na si Benjamin Abes Jr., higit sa masamang epekto sa kabuhayan ng kanilang mga kababayan na magsasaka, pangunahin din umanong layunin nila sa pagpapaigting na no quarry operation sa kanilang bayan ay ang estado ng kalikasan ng ilog na tuluyan ng nakukompromiso. May mga kababayan kami na nawala ng 20 taon, 10 taon dito sa bayan ng Peñaranda, napunta sa ibang lugar, yung iba galing na abroad. Pag sila umuwi dito, hindi na nila nakikilala yung ilog na nakikita nila. Sapagkat hindi ito ilog na iniwan nila. Yung ilog namin, dalisay, talaga namang hindi mo puro buhangin at bato ang makikita mo. Pero sa ngayon, sa kasamaang palad, kakaunti na lang ang batong nandyan. Personal din naming inusisa kay Peñaranda Mayor Joselito Joey Ramos kung hanggang saan na ba umabot ang kanyang legal na hakbang upang awatin ang di umano'y illegal quarry operation sa kanyang bayan. Ayon sa alkalde, nito lamang nakalipas na ika-7 ng Disyembre, pumalag na sila sa hakbang ng quarry operators at dito nangyari ang standoff sa pagkumpiska nila ng truck at heavy equipment ng quarry operators, ngunit sa hindi umano malamang dahilan, ang pambabraso ng pamahalang panlalawigan tila pinagsasanggalang. Sa akin, sir, wala akong babagiting pangalan. Pero malinaw naman sa atin lahat, kitang-kita naman na pag-aari ng lalawigan ng Nueva Ecija yung mga truck o yung mga equipment na ginamit. Makikita naman sa mga picture na pati yung mga pulis na kasama, may nakalagay pang SWAT. Pupunta ka dito, wala namang gera dito, wala namang hostage dito, bakit magsasama ka pa ng mga ganun? Kaya tuloy nagulo yung bayan namin eh. Kung sa legal na basihan naninindigan si Mayor Ramos na higit niyang nalalaman ang kalagayan ng kanilang mga likas na yaman na nalalapastangan na umano dahil sa walang habas na pagmimina ng mineral. Unang-una, pagka pumunta ka sa isang bayan, dapat magpaalam ka. Hindi yung papasok ka, kukuha ka, ninakaw mo na, magpapabalik-balik ka pa. Hindi pwede yung makiraan ka, konting respeto lang naman. Kung magpapaalam ka at papayagan ka, magpasalamat ka. Kung magpapaalam ka at hindi ka papayagan, huwag mong nakawin, huwag mong ipilit ang sa iyo. Una-una, nagpunta sila dito, ala naman permit silang ang dala-dala kahit ano eh. Samantala, sa panig ng Provincial Government ng Nueva Ecija, nilinaw ni Provincial Administrator Al Abesamis na hindi quarry operations ang isinasagawa ng Provincial Government ng Nueva Ecija, kundi dredging o paghukay ng nasabing ilog.
Hindi rin umano pwedeng pangatwiranan ng lokal na pamahalaan ng Peñaranda na hindi pwedeng panghimasukan ng Kapitolyo ang bayan, lalo na sa usaping pagkuha ng stockpile o buhangin na naihango sa ilog. Tayo ay Kapitolyo, lalawigan ng Nueva Ecija. Ang bato ng lalawigan ay para sa lalawigan, kasama Peñaranda. Paliwanag pa ni Administrator Abisamis, hindi umano sila pumapayag sa kagustuhan ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng konsesyon sa paghahakot ng buhangin sa Peñaranda River. Ang nakakagulat, yung mga demands nitong mga tao na ito, because ay i-dump na lang yung mga karga sa ilog, ibabalik daw sa ilog. Hindi natin ginawa yon. Dahil sa may permit tayo, may permit ang Kapitolyo at nasa ayos ang trabaho ang ginagawa natin. So, ang sumunod ay doon na lang daw sa munisipyo. Idadump itong mga karga ng 5 truck na hindi rin natin sinunod. Sinubukan kong kausapin itong abogado na nagsasalita sa papaano daw ba maayos yung sitwasyon na yon. Sabi ko, very clear ang tayo namin at ang instruction ng governor. Wala kaming, the only way na yan ay matatapos, umalis kayo dyan, padaanin nyo yung truck. Sabi nila, wala naman lang daw bang concession. Sabi ko, wala. Sa hinaharap ng gobyerno sa pagsawata sa illegal quarry sa bansa, isa sa mga pangunahing apektado ay ang sektor ng pagsasaka. Ito'y inilantad noon ng namayapang DNR Secretary Gina Lopez na ang enforcement ng batas hirap na maipatupad, lalo na kung mula pa lamang sa lokal na pamahalaan nalulusutan. Paulo G. Santos, CLTV News.